good evening po. Ngayon lang po ulit nakapag-vlog si Mami Perla kasi po ay naging busy nga po sa mga araw na nagdaan. At sabi ko nga po sa inyo, wala na yung partner ko. May nasa trabaho na ulit kaya wala nang gala, wala na akong masyadong upload, walang gala at balik na naman tayo sa tindahan, sa ating sari-sari store na pinagkukuhanan natin ng pangkabuhayan. Kamusta na po tayo ngayon? Ang aking tindahan po ay ayan pa rin, ganun pa rin. Paulit-ulit na lang po na ito ang ating update sa ating mga sari-sari store. Ayan, bungi-bungi at kahit papano namili po tayo ng konting condiments dahil dalawang grocery po ang pinuntahan ko, wala pong mabiling Coco Mama. Pero talagang pinilit ko pangatlong ikutan ko kanina, yon nakakuha po ako ng Coco Mama. At ngayon po, update sa aking sari-sari store. Sari-sari store ni Mami Perla. Maganda pa naman. Mga condiments, mga pang sahog, lahok-lahok lang natin ang wala. Ang mga juices natin, ayan, meron pa naman. At ngayon, ang topic natin for today is mga nai-scam sa Chikas. Sabi ko nga po sa inyo, huwag po kasi ipamigay ang ating number. Ako po sa experience ko, hindi po ako nagpapamigay ng number, pero ewan ko kasi siguro may naliligaw na pagbibigyan din ako. Hindi ako sure, pero kasi parang ginamit ako na co-maker sa mga lending. Merong isang taga rito daw yun eh, pero hindi ko siya kilala. Nung may nag-text sa akin, parang reminder lang naman ang sabi sa akin, Ma'am Perla, paki-remind lang po si ganitong pangalan kasi po 3 months na po siyang hindi nagbabayad. So, siyempre tayo naman, hindi naman natin natatandaan yung mga taong bumibili sa atin at saka yung mga nagpapajikas. Araw-araw may nagpapajikas. Paano nating malalaman na isa siya? Ngayon, ang sagot ko po, sorry po, hindi po ko po kilala. Baka ginamit lang po yung number ko. Wala po akong maibibigay na information sa inyo. Kaya nung sinagot ko po yon, kasi noong una ini-ignore ko kasi nga hindi ko naman nga kilala, baka ako nagkakamali lang siya, pero palagi pong nagte-text. Nung sinagot ko na hindi ko po kilala yung taong yan, baka po ginamit lang po yung number ko, yun, tumigil na siyang mag-text sa akin. Pero before, napakadaming text. Yun lang po yun sa akin. At sabi ko nga po, ang mga nagpapa-Gcash lang sa akin, mga taga rito lang. Pagkakakilala ko, binibigay ko yung halimbawa magka-cash out sila, mahina ang net nila, hindi maano doon sa Q card ba yun? Yun, Q code. Hindi ko alam kung tama ako. Pagka hindi makonek, ayun, binibigay ko at kilala ko naman. Pero yun nga lang, may nagte-text sa akin minsan na ganyan. At saka marami nagte-text, pa-Gcash, nagkakataon, wala naman laman yung aking Gcash. Kasi po, hindi naman ako nagpopondo ng malaki. Pinakamalaki na po ang 5,000 na cash in, cash out sa akin. Kaya siguro hindi, wag naman. Wag naman ako ma-scam dyan. Mahirap kumita ng pera, no? Napupuyat tayo para kumita ng pera. Pero mo, gigising tayo 5:30. Ako po, obligado akong gumising ng 5:30 dahil meron po akong
estudyante na apo. Ako lang po nag-iintindi sa kanya. Kaya obligado po ako mag 5:30 ng gising. Magluluto ka pa. 6:30 susunduin siya ng service. Tapos magsasarado ka 11. Minsan sinwerte-swerte ka pa, maraming nabili. Abot ka pa ng 12. Magsasarado ka ng 12. Ngayon, bago ka makaakyat, bago ka makahiga, 1 o'clock na. Kaya po ako pinagsusumikapan kong matulog sa tanghali. Kaya po si Super A po kasi umuwi yan ng 12. Sabi ko sa kanya, bumalik ka kaagad kasi antok na ako yung time na yun. Kaya yung pagdating niya, tutulog na po ako. Hindi po pwedeng hindi ako matulog sa gabi dahil nga po yung oras ng hindi po pwedeng hindi ako matulog sa tanghali kasi nga yung oras ng pagtulog ko sa gabi, late na talaga. Tapos tayo naman po kasi ang isang tao, 'di ba? Pagka nakatulog ng isang oras, 30 o kaya pero ako minsan umaabot talaga ako ng 2 oras sa tutulog. Sa tanghali, ang sarap po ng pakiramdam pagka nakapagpahinga po tayo. At kasi kung hindi po tayo magpapahinga, ay naku, baka yung kinikita natin, yung binebenta natin araw-araw ay kulang pa sa pampadoktor natin. At speaking of benta, masaya si Mami Perla dahil nakakabawi na naman po yung 1 linggo na tag-ulan ay wala pong benta talaga, hindi nga po makakota. Pero etong mga nakaraang araw ay talagang bumebenta parang Pasko. Parang Pasko ang benta ni Mami Perla. At saka isa pa kasi maraming nagpaparenovate dito sa gawin namin. Kaya napakabili ng mga sardinas, ang mga sigarilyo. Yung sardinas na yan talagang mabili po yan. At saka yung mga Lucky Me, Pansit Canton. Kasi po sabi nga nila hindi na daw sila nakakapagbaon at wala na rin silang time magluto sa trabaho. Kaya tama na sa kanila yung sardinas. Ako naman po, ino-offer ko sa kanila sardinas with miswa. Tapos magpapansit canton sila. At saka yung noodles sa umaga kasi po merong mga iba stay in doon sa trabaho nila. Malapit lang, walking distance lang. Kaya dito ang bagsak talaga nila sa pamimili. At yun nga po, yun nga yung update natin sa ating tindahan. At yung sa scam, iwasan po natin yan na magbigay ng number. Na papanood ko ang daming nai-scam sa GCash. Minsan pag gaganyan, sa totoo lang, tayo na rin na may kasalanan. Kasi bawal na bawal nga magbigay ng number sa mga ibang customer. Bakit mo ibibigay yung At saka yung magpapakas in, sasabihin niya dito sa number na to, do sa game, ano ba yon? Sa mga game nila. Huwag po kayong papayag. Madadali po kayo. Ano ba naman ang tubo nyo dyan sa 500, 10 piso? Ibili mo ng item yan, 500 na yan. Hindi lang 10 piso ang tutubuin mo. Halimbawa, 1,000, 20 pesos. Ibili mong item yan, ibili mong mga chichirya na malalaki yan. Hindi lang 20 pesos ang tutubuin mo. Kaya wag po kayong maghangad ng may nagpapakas in na 1,000. Hindi nyo alam yung number. Magpapakas out ng 1,000. Hihingin yung number nyo, hindi nyo naman siya kilala. So, ang nangyari, scam.
naghahangat kayo sa 20 pesos na tutubuin. Ako po, wag na po. Ako po, lagi ko po sinasabi, walang laman ang GCash ko. Pagka magpapakas in, hindi ko kilala at hihingi ng number ko, ay sorry po, wala na po pala akong cash dito. Ganun lang. Minsan, nagiging sinungaling talaga tayo. Kasi, yun nga yung way na yun eh. Yung kahit meron, wala. Kasi ayaw mo lang ibigay yung number mo. Pero pagka ako, kinukulit, at sinabi ko, sorry, hindi po kita kilala. Sasabihin pa niya, taga rito lang. Sorry po, ngayon ko lang kayo nakita. O, diba? Hindi tayo mataray. Hindi sa tayo nagtataray ng lagay na yon. Inaano lang natin na maging safe yung ating GCash number at iwas scam din. Yun lang po ang aking kwento. Shout out po pala. Sorry po do sa mga mga nakita ko may nung nag-live ako nakita ko merong parang 149 views. Pero walang comment kasi po naka-off yung aking comment section. Hindi ko po alam kung paano ko bubuksan. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, bago lang ako dito sa social media. Kaya po hindi ko pa alam. Aalamin ko pa po ang mga bagay-bagay. Shout out na lang po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat. At sa mga manunood pa sa aking mga video, maraming salamat po. Alam niyo po, napakalaking bagay para sa akin. Kasi po, lalo na po yung tinatapos nyo yung video na hindi po kayo nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking bagay po. At bukas po ng gabi, mga 7 o'clock, magla-live po ako. At samahan nyo po ako at mamimigay po ako ng magtago 100 GCash load. GCash load, magmimigay po ako ng GCash load sa mga mag-share. Pag ikaw nag-share ka ng nakita ko may nag-share kung anong pangalan mo at nakapag-comment, ayusin ko po ang comment section at in-screenshot mo na ikaw ay nag-share, nag-comment ka, inilagay mo sa comment section na ikaw ay nag-share. Meron kang 100 pesos load sa GCash. O, diba? Diba? Bukas po, 7:30. Abang-abang. Bye-bye. I love you all. See you next vlog.